Sa kailaliman ng Encantadilla, kung saan ang liwanag ay natutulog sa ilalim ng bato at ang hangin ay may sariling bulong, may isang lihim na mas matanda pa sa apat na brilyante. Isang kristal na hindi element, hindi apoy, hindi tubig, hindi hangin, hindi lupa. Ito ang brilyante ng lumang diwa, ang brilyanteng naglalaman ng pinakapinagmula ng kapangyarihan. Ang alaala ng unang pagsumpa, ang hininga ng unang bathala, at ang diwang nagbubuklod sa lahat ng mabuti at masama. At sa gabing ang buwan ay tila punit na pilak sa langit, nagsimulang magising ang lumang diwa. At tinawag ang apat na tagapangalaga. Una silang nagtagpo sa isang sagradong kapatagan na natatakpan ng hamog at lumang damo. Isang lugar na hindi nararating ng karaniwang diwata. Sa gitna nito, nakatayo ang apat na nilalang na may kapangyarihang kayang lumaban sa tadhana. Deeya, mabilis ang mga mata, malamig ang tinig, at ang buhok ay tila laging hinahaplos ng bagyong hindi nakikita. Adamus, matatag ang tindig, tahimik ngunit malalim ang presensya, parang dagat na kalmado ngunit kayang lunurin ang sino mang magkamali. Plamara, mapusok ang aura, kumikislap ang mga braso sa init ng salamangka, at ang bawat hakbang ay parang nagiiwan ng baga sa hangin. At Terra, di mabigat, di mabagal, kundi ang klase ng lakas na kapag yumuko ang mundo, siya ang unang tumatayo. Sa harap nila, isang anino ang lumitaw. Hindi masama, hindi mabuti, kundi isang bantay na parang hinubog mula sa mga lumang dasal at nalimot na sumpa. May suot itong balabal na tila gawa sa alikabok ng siglo. Ang mukha'y natatakpan ng maskarang may ukit ng sinaunang simbolo. Isang mata na nakapiring at isang mata na bukas. "Matagal ko kayong hinintay," sabi ng bantay. Tinig na parang nagmumula sa pagitan ng paghinga at katahimikan. "Ako si Lirion, bantay ng brilyante ng lumang diwa." Nagkatinginan ng apat. Si Dea ang unang nagsalita. "Kung bakit kami narito alam mo." Tumango si Lirion. "Alam ko. At alam ko rin ang kapalit." Napasinghap si Flamara. "Kailangan naming makuha ang brilyante para muling mabuhay ang mga kaluluwang liwanag, si Amihan, si Gaea, si Pirena, at ang iba pang mabubuting malalakas na diwa. Kailangan ng Encantadilla ang kanilang pagbabalik." Ang pagbabalik, mabagal na sagot ni Lirion, ay laging may kasunod na pagbubukas. Tumingit si Adamus, matalim ang mata. At ang pagbubukas na iyon, pwedeng maging daan ng mga kasamaan. Tahimik si Terra, pero ang kamao niya'y dahan-dahang sumara, parang pinipigilan ang mundo na magbitak. "Sasabihin ko na," wika ni Lirion. "Kung makuha ninyo ang brilyante ng lumang diwa, may babalik na liwanag, oo. Ngunit kapag ang brilyante ay napunta sa kamay ng maling nilalang, sa kamay ni Hagorn, mabubuhay muli ang bathalang Etir at si Avria. At marami pang nilalang na binura ng panahon. Ang kasamaan ay may utang na hindi nalilimutan." Parang biglang bumigat ang hangin. Kahit si Dea, tila napatigil ang hininga. Ngunit tumayo si Terra, ang tinig ay parang ugat ng bundok. "Kung hindi natin ito gagawin, mamamatay ang pag-asa. Kung gagawin natin, may panganib. Pero mas mabuti ang panganib kaysa katiyakan ng pagkabulok." Umiling si Lirion, ngunit hindi pagtutol, parang pagrespeto. "Kung ganoon," sabi niya, "daraan kayo sa apat na lagusan. Lupa, tubig, hangin at apoy. Bawat lagusan ay may pagsubok na hindi lamang katawan ang sinasaktan, kundi isip at puso. At sa dulo, haharap kayo sa lumang diwa mismo." Sumilip ang mga ulap. Parang may mata ang kalangitan. At sa malayo, sa likod ng mga puno at bato, isang mabigat na tawa ang umaling-awngaw, hindi pa nakikita, pero ramdam. Si Hagorn ay gumagalaw na. Lagusan ng lupa. Ang unang lagusan ay nasa ilalim ng isang lumang punong nag-ugat sa bato. Binuksan ni Terra ang daan. Isang sagradong bitak sa lupa, bumukas na parang bibig ng higanteng natutulog. Pagbaba pa lang nila, sinalubong sila ng lamig at amoy ng lumang lupa. Ngunit hindi ito karaniwang kuweba.
Sa bawat dingding, may mga ukit na gumagalaw, mga mukha ng diwata, mandirigma, at nilalang na tila umiiyak sa bato. Mga alaala bulong ni Adamos. Habang lumalalim, ang lupa'y umuuga, hindi lindol, kundi tibok. Parang puso ng mundo. Pagdating nila sa unang bulwagan, biglang tumayo ang mga bato. Nagbago ang anyo, nagkaroon ng mga braso, mga binti, at mga matang berde na parang lumang apoy. Mga bantay lupa, walang usap, walang babala, tumugod agad. Si Tera ang unang humarang. Itinaas niya ang kamay at ang lupa sa harap nila'y umangat, naging pader. Ngunit sinuntok iyon ng mga bantay lupa, nabasag na parang salamin. "Deya!" sigaw ni Tera. Lumipad ang hangin. Si Deya, mabilis, nagpakawala ng mga talim ng hangin. Mga guhit na pumunit sa alikabok, tumama sa mga bato, nag-iwan ng hiwang kumikislap. Pero ang mga bantay lupa, hindi tao. Wala silang dugo. Ang sugat ay muling nagbubuo. Si Flamara, galit ang mata, nagpalabas ng apoy na parang dragon. Umikot ang apoy sa mga bato, tinunaw ang mga gilid, pinahina ang katawan. "Hindi ninyo kami mauunahan," sabi niya. Si Hagorn ay nasa likod ko. Tumingit si Lyrion, matatag. "Kung nasa likod mo si Hagorn, ibig sabihin, malapit na rin siya sa inyo." Nagkatinginan ng apat. Walang oras. "Tumakas," utos ni Tera. "Hindi dito matatapos ang laban." Nagbukas si Deya ng buhawi na parang daan, itinulak nila ang sarili sa lagusan patungo sa susunod, ang lagusan ng tubig. Habang tumatakbo, naririnig nila ang sigaw at tawa ng mga kalaban at ang pagbagsak ng bato sa likod. At sa kanilang likuran, sa hangin, may isang tinig na mas mabigat kaysa lahat. "Habulin ninyo sila, kahit hanggang dulo ng panahon." Si Hagorn. Lagusan ng tubig. Ang lagusan ng tubig ay parang bibig ng dagat sa ilalim ng lupa. Isang bilog na portal na may umiikot na tubig na hindi tumatapon. Pagpasok nila, parang nalunod ang mundo. Mabilis ang pagbabago. Ang tunog ay naging malayo. Ang liwanag ay naging asul. Lumutang sila sa isang malawak na ilalim dagat, ngunit walang isda, walang korales. Puro lumang guho at rebulto ng mga diwata na nakapiring. "Bawal tumingin," babala ni Lyrion. "Ang tubig dito, sumisilip sa isip." Hindi pa sila nakakalayo nang umikot ang dagat. Lumitaw ang mga nilalang na parang sirena, ngunit ang bibig ay puno ng ngipin. Mga mananakmal ng gunita. Sumugod ang mga ito, mabilis, parang alon na may kuko. Si Adamos ang umuna. Itinaas niya ang kamay at ang tubig sa paligid ay nagbago, naging pader ng presyon. Tumama ang mga mananakmal. Tumilapon. Ngunit ang iba, nakalusot. Kumagat sa braso ni Deya. Kumagat sa hita ni Flamara. Mas masahol pa sa sakit ang naramdaman nila. Parang may hinigop na alaala. Anong... Napatigil si Deya, biglang nalito ang mata. Sino si... Nanginginig siya. "Lumang alaala ang kinakain nila," sigaw ni Adamos. Si Tera nabulunan ng tubig, pero pinilit. Ipinatong niya ang palad sa sahig ng guho. At mula sa ilalim, umangat ang mga bato. Parang sibat. Tumusok sa mga mananakmal. Si Flamara, kahit nanginginig, pinakawala ang apoy. Ngunit sa ilalim ng tubig, ang apoy ay naging puting liwanag, parang araw na nalunod. Ang liwanag na yon ang tumakot sa mga mananakmal. Umatras sila. Ngunit ang pagsubok ng tubig ay hindi pa tapos. Sa gitna ng guho, may isang pinto na gawa sa tubig. At sa loob nito, may mga imahe. Si Amihan, si Gaea, si Pirena, at ang iba pang mabubuting kaluluwa. Nakatingin sila, parang humihingi ng tulong. Napaatras si Tera. "Totoo ba to?" "Hindi," sabi ni Lyrion. "Pero mararamdaman ninyo na parang totoo." Lumapit si Flamara, umiiyak na hindi niya alam kung bakit. Pirena. Isang kamay ang lumabas mula sa pinto, kamay ni Pirena, at hinawakan si Flamara. Sa hawak na yon, bumuhos ang init ng alaala. Pagkakaibigan, digmaan, sakripisyo.
Halos sumuko si Flamara. Halos pumasok. Biglang hinila siya ni Dea kahit siya'y nanginginig. Wag, trap. Ngunit bumukas ang pinto. At mula roon lumabas ang isang dambuhalang nilalang na parang halimaw na gawa sa tubig at itim na usok. Ang bantay tubig ng lumang diwa. Hindi ito kumikilos gaya ng mandirigma. Kumilos ito gaya ng dagat, dahan-dahan, pero siguradong lunod. Isang hampas, tinangay ang lahat. Tumilapon si Tera sa pader. Si Deya'y tumama sa guho. Si Flamara'y nawalan ng hininga. Si Adamos lamang ang nakatayo, nanginginig, pero nakaharap. Ito ang kanyang element. Kung dagat ang lakas mo, bulong niya. Ako ang lalim na hindi mo kayang sukatin. Itinaas niya ang dalawang kamay. Ang tubig sa paligid ay umikot, nagkaroon ng vortex. Ang halimaw ay hinigop. Ngunit lumaban ito. Umaling-awngaw ang tinig nito sa tubig, parang libong nalunod na boses. Ibalik! Ang nakaraan! Napapikit si Adamos. Biglang nakita niya ang sarili, may hawak na kamay ng isang minamahal na nalunod. Isang alaala na matagal niyang ikinulong. Umatras siya. At doon umatake ang halimaw, tumama sa dibdib niya, halos punitin ang hininga. Adamos! Sigaw ni Tera. Si Tera sugatan gumapang. Si Dea pilit bumangon. Si Flamara halos walang hininga. Walang makakatulong kay Adamos kundi siya rin. Pinikit niya ang mata. Sa ilalim ng tubig, ang luha ay hindi halata. Ngunit naramdaman niya ang bigat. Hindi ko maibabalik, bulong niya, at hindi ko na kailangang ibalik para lumaban. Bumukas ang mata niya, matatag, at biglang nag-iba ang tubig. Hindi na ito dagat. Naging sagradong tubig, malinis, maliwanag, tinamaan ng halimaw. Umusok ang itim na bahagi, naghiwa-hiwalay. Isang huling sigaw at naglaho ito, parang panaginip na nalunod. Nakahinga ang lahat. Ngunit sa malayo, sa tubig, may aninong dumating. Itim na korona. Matulis ng ngiti. Si Hagorn ay nasa kabilang lagusan na. Lagusan ng hangin. Pag-akyat nila mula sa tubig, ang mundo ay biglang gumaan. Parang nawala ang bigat ng katawan. Nasa isang malaking tore sila. Bukas ang mga pader. At sa paligid ay puro ulap at umiikot na hangin. Ito ang lagusan ng hangin. Ang lugar kung saan ang tadhana ay parang alikabok, madaling liparin. Ngunit dito ang kalaban ay hindi bato o tubig. Kalaban dito ang bilis, ang takot, at ang pagkawala. Sa unang hakbang pa lang, umihip ang hangin na may mga talim. Hindi nakikita, pero ramdam ang hiwa sa balat. Si Dea ang nanguna dahil ito ang element niya. Sumunod kayo sa yapak ko, utos niya. Kung magkamali, mahuhulog kayo sa walang hanggan. Habang tumatawid sila sa manipis na tulay ng hangin, biglang lumitaw ang mga kalaban. Mga mandirigmang gawa sa ulap, may mga pakpak na itim, at mga mata na parang kidlat. Mga sibat ng bagyo. Sumugod ang mga ito sa hangin, mabilis, parang kidlat. Si Dea ngumiti, ngunit hindi saya. Laban. Nagpakawala siya ng isang malaking buhawi, pinutol ang mga kalaban, pinahinto ang paglipad nila. Ngunit ang mga sibat ng bagyo ay nagiging hangin ulit at bumabalik. Hindi sila namamatay, sigaw ni Flamara. Hindi, sagot ni Dea, dahil hangin sila. Kailangan silang itali. Si Adamos naglabas ng tubig sa hangin. Nagmistulang hamog na naging yelo. Tinamaan ang mga sibat, nabigatan ng pakpak, bumagsak ang ilan. Si Tera, nagpalabas ng alikabok at bato mula sa maliit na bag na dala niya. Mga batong may salamangka. Pinakawalan niya sa hangin. Naging mga timbang na bumagsak sa kalaban. Si Flamara, nagpaikot ng apoy sa hangin. Naging mainit na alon. Kapag tinamaan ng sibat ng bagyo, nagiging usok at nawawala sa ilang segundo. Pero habang lumalaban sila, ang tunay na pagsubok ay dumating. Ang hangin ay nagsimulang bumulong ng mga pangalan. Dea, Adamos, Flamara, Tera. At sa bawat bulong, may nawawalang alaala. Biglang napahinto si Flamara. Bakit tayo lumalaban? Sumikip ang dibdib ni Tera. Para, sino nga?
Napamura si Dea, nanginginig. Hindi, hindi pwede. Si Lyrion, lumapit, itinaas ang kamay. Lumitaw ang isang sigil sa hangin, sinaunang simbolo. Makinig kayo, sigaw niya. Ang lagusan ng hangin ay nagnanakaw ng pangalan. Kapag nawala ang pangalan ninyo, mawawala ang pagkakakilanlan ninyo. At kapag wala na kayong pagkakakilanlan, kayo'y magiging bahagi ng hangin. Tumingin si Dea sa mga kasama. Ulitin ninyo ang pangalan ninyo. Paulit-ulit. Dea, sabi niya ng malakas. Adamus, sagot ni Adamus. Flamara, sigaw ni Flamara, nanginginig. Tera, wika ni Tera, matatag. Paulit-ulit, habang lumalaban, habang tumatawid, habang hinihiwa ng hangin ng balat. At doon, sa dulo ng tore, nakita nila ang pinto ng apoy. Ngunit bago pa nila maabot, bumagsak ang isang itim na sibat sa harap nila. Uminit ang hangin, pero hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa presensya. Lumabas si Hagorn mula sa ulap, suot ang itim na baluti na parang gabi, ang matay parang hukay. Napakagaling, mabagal niyang sabi. Pinagdadaanan ninyo ang 4 na lagusan para sa brilyante ng lumang diwa. Hindi gumalaw ang 4. Lahat sila sugatan, pagod. Nandito ka na. Bulong ni Tera, halos galit, halos takot. Ngumiti si Hagorn. Oo, dahil ang brilyante ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa pagbabalik ng tunay na kapangyarihan. Tinaas niya ang kamay. Sa likod niya, lumitaw ang mga anino. Mga nilalang na may pangalan na kinatatakutan, mga minyon ng kadiliman. At sa gitna nila, isang simbolo ng lumang bathala. Etir, Avria. Kapag nabuksan ang lumang diwa, sabi ni Hagorn, ang liwanag ninyong hinahangad ay babalik. At kasabay niyon, babalik ang mga hindi ninyo kayang pigilan. Tumawa siya, mababa at mabigat. Kaya't ibigay ninyo sa akin ang daan at papatayin ko kayo ng mabilis. Tumugod siya. This, labanan sa hangin. Hagorn vs. Apat si Dea ang unang umatake, isang buhawi na parang espada. Tinamaan si Hagorn, pero parang dumaan lang sa anino. Ang katawan ni Hagorn ay tila usok na may buto. Sumagot si Hagorn sa isang kisap. Isang itim na puwersa ang tumama sa dibdib ni Dea. Tumilapon siya sa gilid ng tore. Si Adamus naglabas ng dambuhalang alon kahit nasa hangin, ginamit niya ang tubig sa mismong ulap. Tinamaan si Hagorn, nilamon siya. Ngunit lumabas si Hagorn sa alon, hawak ang itim na sibat. Isang tusok, nabiyak ang alon parang naputol ang dagat. Si Flamara sumigaw at nagpakawala ng apoy na parang araw. Tinamaan si Hagorn, nagliyab ang paligid. Sa loob ng apoy, narinig ang tawa ni Hagorn. Apoy? Bata, ako ang apoy ng kadiliman. Biglang nag-iba ang apoy, naging itim. Binalik ni Hagorn ang apoy pabalik kay Flamara. Tinamaan si Flamara, napaluhod, muntik masunog ang sariling hininga. Si Tera, umusad, itinaas ang kamay. At ang mga bato sa tore ay umangat, naging higanting kamao na bumayo kay Hagorn. Tinamaan. Umuga ang tore, pero tumayo si Hagorn, parang hindi nasaktan. Sa halip, tumingala siya at ang hangin ay biglang naging mabigat. Hindi ninyo kayang talunin ako dito, sabi niya. Kahit dalhin ninyo ang 4 na brilyante, kulang pa rin kayo sa isang bagay. Anong bagay? Hingal ni Adamus. Ngumiti si Hagorn, at ang ngiti ay parang sugat. Kapalit. At sa isang iglap, tinuro niya si Lyrion. Ang bantay. Biglang may itim na kadena na lumabas mula sa hangin, humawak kay Lyrion. Hinila, palapit kay Hagorn. Lyrion! Sigaw ni Dea kahit sugatan. Sumigaw si Lyrion, pero hindi takot. Galit. Hagorn, hindi mo maaaring... Maaaring, sagot ni Hagorn. Dahil ang bantay ang susi. Kung mabubuksan ang lumang diwa, kailangan ng sakripisyo. Tumitig si Lyrion sa 4. Huwag ninyo akong iligtas kung kapalit ang brilyante. Tumuloy kayo. Hindi kami aalis ng may maiiwan. Sigaw ni Tera. Doon nagpasya si Dea. Kahit dugo, kahit pagod. Tumindig siya.
at pinakawalan niya ang pinakamatinding hangin na kaya niya. Hangin ng pagputol, isang ihip na kayang hiwain ang kadena ng salamangka. Tumama, naputol ang kadena. Bumagsak si Lirion, hinabol ni Terra, sinalo. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakalusot si Hagorn sa pinto ng apoy. Nag-iwan ng tawa. Sa dulo na tayo magkikita, sabi niya. At doon, mamimili kayo kung sino ang mabubuhay. 7 lagusan ng apoy. Ang huling lagusan ay hindi lang init. Ito ay pagsunog ng katotohanan. Pagpasok nila, parang pumasok sila sa isang mundo na gawa sa kumukulong bato at pulang langit. Ang hangin ay naglalagablab. Ang bawat hinga ay parang kutsilyo. Sa gitna, may tulay na gawa sa itim na bato at sa ilalim nito ay lava. Hindi lang lava, kundi mga alaala ng mga digmaan. Umuusbong na parang mukha sa apoy. Si Flamara ang nanguna, ngunit ngayon, iba ang aura niya, hindi mapusok, kundi malalim. Parang apoy na natutong maghintay. Narito ang huling pagsubok, bulong niya. Dito sinusukat kung sino ang may kontrol at sino ang kinokontrol ng galit. Habang tumatawid sila, lumitaw ang huling bantay. Isang dambuhalang nilalang na may katawan ng obsidian at ulo ng apoy. Ang alaga ng lumang diwa sa apoy. Sa kamay nito, may espada na parang araw na itim. At sa likod nito, nakatayo si Hagorn, nakangiti. Maligayang pagdating, sabi ni Hagorn. Narito ang pintuan patungo sa brilyante ng lumang diwa. Sa gitna ng tulay, huminto ang 4. Hiningal, duguan, ngunit hindi umatras. Hindi mo makukuha, sabi ni Terra. Ngumisi si Hagorn. Hindi, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo kapag dumating ang kapalit. Itinaas ni Hagorn ang kamay, at sa paligid, lumitaw ang mga larawan ng mga mabubuting kaluluwa. Amihan, Gaea, Pirena, at marami pa. Kung gusto ninyo silang ibalik, wika ni Hagorn, kailangan ninyong buksan ang lumang diwa. At kapag nabuksan, hindi lang sila ang babalik. Tumigil siya. Parang sinadya ang katahimikan. Babalik si Etir. Babalik si Avria. At babalik ang kasamaan na hindi ninyo kayang bilangin. Sumigaw si Flamara, nanginginig ang kamao. Kaya kailangan ka naming patayin bago mo makuha. Tumawa si Hagorn. Sige. At doon sumugod ang bantay. 44. Ang pinakamatinding laban ng bantay ay parang bulkan na may kaluluwa. Isang hampas ng espada. Naputol ang hangin, nagliyab ang tulay. Si Terra nagpatayo ng pader ng bato. Tinamaan, nabiyak, pero tumagal ng ilang segundo. Si Adamus, naglabas ng tubig sa mismong singaw ng init. Ginawang hamog, ginawang ulan. Pumatak sa bantay, tumingaw, pero nakapagpabagal. Si Dea, nagpakawala ng hangin sa ilalim ng paa ng bantay, tinubukang itulak sa lava. Ngunit mabigat, parang mundo ang katawan. Si Flamara, tumalon. Nagpakawala ng apoy na puti, pinakapuro niyang apoy. Tinamaan ng dibdib ng bantay, nagkaroon ng bitak sa obsidian. Ngayon, sigaw ni Flamara. Si Terra ginamit ang bitak, pinatubo niya ang bato mula sa loob ng bantay. Parang tinik. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Si Adamus binaha ng tubig ang bitak. Pinalamig, pinaputok ang obsidian. Si Dea, nagpakawala ng hangin na parang pandurog. Tinapos ang pagkabasag. Bumagsak ang bantay. Pero si Hagorn, hindi pa. Sa pagbagsak ng bantay, bumukas ang pinto sa likod. Isang silid na puro liwanag at dilim na magkasama. Sa gitna nito, lumulutang ang isang brilyante, hindi kumikislap gaya ng 4, kundi parang may lalim na walang hanggan. Brilyante ng lumang diwa. At sa harap nito may isang sigil, isang selyo na parang puso. Lumapit si Lirion, nanginginig. Ito ang huli. Ang selyo ay hindi mabubuksan ng walang kapalit. Anong kapalit? Tanong ni Dea, pero alam na niya. Tumitig si Lirion sa kanila at sa unang pagkakataon tinanggal niya ang maskara. Ang mukha niya ay tao, ngunit ang mga mata parang 1,000 taon. Ako, sabi niya, ang bantay,
Ako ang kandado. Kapag binuksan ang selyo, mabubura ako sa mundo. Mawawala ang aking diwa. Sumigaw si Terra. Hindi! Kung hindi, sagot ni Lyrion, hindi ninyo makukuha ang brilyante at hindi babalik ang liwanag. Sa likod nila, narinig ang yabag. Si Hagorn, sugatan, ngunit nakatayo, pumasok, hawak ang itim na sibat. Napakaganda wika niya. Sakto. Isang sakripisyo para buksan ang pintuan. Isang brilyante para buksan ang mundo. Tinutok niya ang sibat sa puso ni Lyrion. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian, sabi ni Hagorn. Ibigay ninyo sa akin ang brilyante at mabubuhay ang mga mabubuti. Pero mabubuhay din ang mga masama at kayo'y mamamatay sa aking kamay sa huli. Kung hindi, tanong ni Adamus. Ngumisi si Hagorn. Kung hindi, papatayin ko si Lyrion dito ngayon at hindi ninyo mabubuksan ang selyo. Matatapos ang pag-asa. Mamamatay ang mga kaluluwa sa pagkakalimot. Nanikip ang dibdib ng lahat. Ito na ang sandali. Hindi laban ng espada, kundi laban ng pagpili. Lumapit si Lyrion. Huwag kayong matakot, bulong niya. Ang lumang diwa ay hindi lang kapangyarihan. Ito ay pagpapasya kung anong mundo ang gusto ninyong isilang. Tumigil si Dea. Nakatitig siya sa brilyante, sa mga kasama, sa kalaban. At sa isang iglap, nagdesisyon siya. Adamus, sabi niya, mabilis. Kapag binuksan natin ito, kailangan nating isil agad ang daan para hindi makalusot si Itir at Avria. Tumango si Adamus. Gagawin ko ang selyo ng tubig. Flamara, sabi ni Terra. Apoy para sunugin ang itim na lagusan. Dea, sagot ni Flamara. Hangin para itulak si Hagorn palayo. Tumango si Dea. At ako ang hahawak sa oras na sandali. Lumingon si Terra kay Lyrion, luha sa mata. Hindi kita hahayaang mawala. Ngumiti si Lyrion, malungkot. Hindi ninyo ako mawawala kung ang alaala ninyo ay matapang. At bago pa makapigil si Hagorn, tumalon si Dea, nagpakawala ng hangin na parang pader. Itinulak si Hagorn palayo sa silid. Sumigaw si Hagorn, tumilapon, pero gumamit ng itim na sibat para kumapit. Si Adamus, nagtaas ng kamay. Lumitaw ang isang bilog ng tubig sa paligid ng brilyante, parang sagradong lawa. Si Flamara nagpaikot ng puting apoy, sinindihan ng hangin, nilinis ang dilim. Si Terra, ipinatong ang palad sa selyo, at binuksan ang lupa, parang puso. At si Lyrion, lumapit sa selyo, ipinatong ang sariling diwa. Nagliyab ang simbolo. Umalingaw-ngaw ang bulong ng lumang diwa, parang boses ng Encantadia mismo. Sino ang magbibigay upang ang iba'y mabuhay? Huminga si Lyrion, tumingin sa kanila. Para sa liwanag, bulong niya. At bumigay ang selyo. Bumukas ang brilyante. Isang liwanag na parang libong umaga at isang dilim na parang libong gabi. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang mga kaluluwang mabubuti, umaangat mula sa pagkakakulong. Amihan, Gaea, Pirenay at iba pa. Parang hangin na muling humihinga. Ngunit kasabay nito, umuga ang mundo. Narinig nila ang tawa mula sa ilalim. Malalim, luma, mapanira. Si Hagorn, nakangiti kahit nasasaktan. Bukas na. Babalik sila. Biglang may dalawang anino ang sumilip sa gilid ng liwanag. Etir at Avria. Hindi pa buo, pero gumagalaw, naghahanap ng daan. Sumigaw si Adamus. Ngayon! Pinakawala niya ang tubig, naging selyo, naging kulungan, naging mga tanikala ng dagat na bumalot sa anino ni Etir. Sumunod si Flamara, ang apoy niya'y naging pader. Sinindihan ng hangin, tinunog ang itim na daan. Si Dea, nagpaikot ng bagyo. Itinulak pabalik ang mga anino sa loob ng brilyante. Si Terra, pinatayo ang lupa sa paligid. Isang bato na may sinaunang ukit, selyo ng mundo. At sa gitna ng lahat, si Lyrion ay unti-unting naglalaho parang abo sa hangin. Lyrion! Sigaw ni Terra. Ngumiti si Lyrion, halos wala ng tinig. Tandaan ninyo, ang lumang diwa ay hindi sa brilyante, kundi sa inyo. At nawala siya, isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos,
Sumabog ang brilyante sa isang huling liwanag at ang mga kaluluwang mabubuti ay kumalat sa Encantadia, parang ulan ng pag-asa. Si Hagorn napasigaw sa galit dahil nasilang daan bago tuluyang makabalik ang kasamaan. Ngunit hindi siya natalo. Hindi pa. Bumangon siya, tugatan, tumitig sa kanila. Hindi pa ito tapos, sabi niya, malamig. Ang lumang diwa ay nabuksan at kahit nasil ninyo, may natira akong piraso. At sa pirasong iyon, bubuo ako ng bagong daan. At naglaho siya sa dilim. Iniwan ang pangako ng susunod na digmaan. Ika-9. Wakas na hindi wakas. Sa pagbalik nila sa ibabaw ng mundo, ramdam nila ang pagbabago. Ang hangin ay mas magaan. Ang lupa ay mas buhay. Ang tubig ay mas malinaw. Ngunit may kapalit. Wala na si Lirion. At sa kanilang puso may sugat. Sa malayo, sa isang sagradong lugar, may unang hibla ng liwanag na humubog sa anyo ng isang diwata. Isang tinig ang bumulong sa hangin. Dea, nanginginig si Dea. Amihan. At sa tabi, may isa pang liwanag. Isang tinig na parang lupa. Terra. Gaea. Bulong ni Terra. Luha sa mata. At isang apoy na hindi nakakasunog. Isang tinig na puno ng pagsisisi at pag-ibig. Flamara. Pirena. Hingal ni Flamara. Bumalik sila. Ngunit alam nilang hindi lang ito pagbabalik. Ito rin ay simula. Dahil sa ilalim ng mundo, sa isang piraso ng itim na kristal, may tumitibok na kadiliman. Hindi pa Etir, hindi pa Avria, ngunit papalapit. At sa hangin, may bulong ng lumang diwa. Kapag ang liwanag ay bumalik, ang dilim ay laging sumusunod. At ang 4 na tagapangalaga, Dea, Adamus, Flamara at Terra ay tumayo sa bagong umagang iyon, sugatan ngunit buhay. Dala ang brilyante ng lumang diwa bilang paalala. Ang pag-asa ay hindi libre. Ito ay ipinaglalaban.